O aking Diyos Ama, nasan iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng iyong tulong. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Beseo na aking ama ay kanyang dinamay. Son, sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Sa sama ng loob, matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa iyo. Adolfong malupit, larang taksil, paalam na sa inyo. Sean. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalan Aladin ang dumating sa gubat. Sean. Oh, Florida. Oh, Tadhana. Kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Action. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may naririnig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghinagpis na tao. Sino kaya siya? Sean. Talaga ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay na taksil na si Adolfo. Si Adolfong malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Sean. Kawaawang tao. Ang lahat ng kanyang tuway natapos ng siya'y pinaghirapan at pinagtaksilan. Sean. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagbuni siya ng isang malaking problema. Yan naggawa. Sean. Tadhana ay masakit. Problema ko'y napakahirap protasin dahil sa aking sintang inadaw. Sean. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang naririnig. Sean. Kailangan ka namang madali, kundi hindi ka namang abutan ng taong yun. Sean. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagaba sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong isang leon. Siya ay naghanda at nilusob ang leon. Pagkatapos niyang mampatay ang isang leon, ay pinakolan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas na ng oras, ay namulat si Florante at Laura, nasan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sean. Sino ka? At bakit ako narito? Pagpahinga ka na lang. Ako ang nagliligtas sa iyo. Sean. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Ay, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligaya. Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila naglipas ng gabi. Pagdating ng umaga, ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante, kaya ito'y kanyang niyakap. Sean. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Ano ba yung problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko na ang aking kwento simula nang ako'y ipinanganak. Nagpagsalaysay. Florante? Tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan ko si Minalipo na ako ay dadagitin ng buwitre, kaya dali-dali niya itong pinana at patay.
Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Alagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. dito nasimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na niya si Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon Sean. ng pagsasadula ng traedya ng dalawang apo. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polines at si Adolfo bilang Epictetus. Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo yan. Sean. Adolfo, itigil mo ang iyong kahibangan. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-ingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatananda ko po ang iyong bilin. Mag-ingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Minandro, sumanga mga kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Sean. O aking ama. O bunso! Biglang may dumating na... Huy, ako pa! Huy, nangon! O aking ama. O bunso! Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang kurotona sa inyo dahil nananaga Sean. lib po na masakop ni General Osmalik. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo. Mahal na Hari, ang aking anak na si Florante. Oh, ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kahusayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Janmer, Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Mabuti kung ganun. Mag-ingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal tayo ng lahat. Sean. Sugod! Sean. Sugod! Nanalo ulit tayo. Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Florante, pasensya ka na. Ngunit ipapadala ulit kita sa Tolia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Pupunta po kami kaagad. General Florante, dala ko po ay isang sulat galing kay General Linceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Pagkatapos pasahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Minandro. Minandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng hari. Ikaw muna ang magmamahala dito. Ikarangal ko ito. Ibig sabihin nito, sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Kamusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Huminahon ka.
Maayos ang kalagayan niya, ngunit Kotko, magpaalam na ang iyong amang si Duque Viseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawan! Alisin niyo ang tao ito sa harapan ko! Hayaan mo ako naman na magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko ay Aladdin, mula sa siyudad ng Persia. Anak ng bantog na Sultan Ali Adol. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng aking ama. San? Ulat lang. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Bullshit ka. Sumama ka na lang! Sumama ka na lang! Itigil mo yan! Itigil mo yan! Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hahanapin natin kung saan ito nagmula. Nang mabalitaan ko na papugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagbakaawa sa hari na huwag na ito ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gerero upang makatakas sa kaharian. O Laura, aking mahal, kay tagal na natin hindi nakita. Mahal ko! Florida, aking sita. Oh, Aladdin! Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa binggit na kamatayan. Nang ikaw ay nawala, hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa binggit na kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, sinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama na si Duque Viseo. Ako'y nahabag kay Laura na makita kong nilalapastangan siya ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinanak ko sa dibdib ang walang awang hangal. Sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayong lahat ay magkasama. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sanaling pag-uusap, ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nagkakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni Aladdin at Florida. Matapos sila kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakil bilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't matatagalan bago tayo makita muli. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Oh. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Viseo, ay pinalitan si na Florante sa kanyang paghahari, na numbalik ang dating katangian ng kaharian, na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik na rin sa dati ang mga tao.